Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang. Magandang hapon mga ka-TNK. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz para sa isa na namang episode ng programang tumatalakay sa gender and development at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services at sa ngalan ni Ms. Sharon Enriquez, ako po si George Arsenio. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro. Ito po ang inyong programang Tinig ng Kababaihan. Magandang hapon, Miss Honey. Magandang hapon din, Sir George. Magandang hapon din po sa lahat ng ating mga tagapakinig at manonood. Patuloy pa rin tayo napapakinggan ng ating mga ka-TNK sa Radyo Magazine 1278 kHz tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. At syempre, para sa mas pinalawak na paghahatid ng impormasyon, makakasama pa rin tayo ng ating mga ka-TNK sa pamamagitan ng replay natin sa Radyo Pilipinas 1 tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon. Mapapanood rin tayo sa Channel 3 ng TV Plus at Channels 45 to 49 sa A4 The Box. Ang bilis lang talaga ng panahon, Miss Honey. Next week ay third week na agad ng April. I agree, Sir George, no? Third week na nga ng April next week at ayon po sa Republic Act 11861 o yung Expanded Solo Parents Welfare Act. Ang third week of April ay tinaguriang National Solo Parents Week, habang ang third Saturday naman ng April ay itinuturing na Solo Parents Day. Dito po yan sa Pilipinas. Very timely pala, Miss Honey, because nitong nakaraang National Women's Month celebration ay pinaalalahanan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang ating mga solo parent na mag-renew ng kanilang solo parents ID dahil ang mga solo parent, particularly ang mga solo mother, ay kabilang sa marginalized sectors ayon sa Magna Carta of Women o Republic Act 9710. And if I recall, this year's NWMC focuses on the marginalized sectors of women in Philippine society. That's right, Sir George. Kaya nga po kami sa Philippine Commission on Women ay nagpapasalamat sa ating mga ka-TNK dahil sila ay nagiging katuwang natin, no, sa ating mga advokasya at tinuturing na rin ng mga Gadvocates o advocates para sa gender equality at women empowerment. Oo nga. At kamakailan lamang, Miss Hana, ay maraming Filipino ang nagpahayag ng kanilang suporta at pagmamahal sa ating mga solo parent, lalo na sa mga solo mother, which is a testament na ang advokasya ng PCW na i-empower ang lahat ng kababaihan sa bawat sektor ng lipunan ay ini-embrace na rin ng maraming Filipino. Totoo po yan, Sir George, no? Because ang ating mga solo mothers, as you have mentioned earlier, ay kabilang sa mga marginalized sectors. At upang ma-achieve nga natin yung tinatawag na gender equality, critical ang role nating lahat para i-empower ang mga kababaihan. Kabilang na nga po dito yung mga solo mother o solo parents. Kaya pala ang official hashtag ng NWMC ay We Can Be Equal with added letter L to the word equal to emphasize all. Dahil lahat tayo ay bahagi sa advokasiyang ito. Not to mention, Ms. Honey, na ang ating gobyerno ay gobyerno ng lahat ng Filipino. Ang goal natin talaga is to leave no one behind at kailangan natin ng suporta ng lahat kasi we are one nation, one people, and one government. And sabi nga, no, whatever we collectively do, lalo na po for the marginalized sector, reflects our identity as Filipinos. Kaya naman kami po sa PCW at tayo nga, lahat tayo ng mga advocates, no, palagi natin sinasabi na we should always promote, protect, and fulfill the rights of women. Not only during election season, di ba, Sir George? Opo. Kundi lalo't higit after elections po, kung kailan dapat maging accountable sa sambayanan sino man po ang maluklok sa pwesto. That's true.
True, totoong-totoo talaga, Miss Honey. Kaya kudos to our netizens and the general public for being vigilant and for asserting not just their own rights but the rights of others. Lalo na nga ang mga nasa marginalized sectors tulad ng women, children, solo mothers, persons with disabilities at yung mga mahihirap nating kababayan. Oo nga, Sir George. Nakikita na natin na mas vigilant na yung ating mga kababayan. At mas marami na yung nananawagan para mas makabuluhan na talakayan at programa para sa bayan. Kasi 'di ba, tama lang naman na hindi dapat ginagawang laughing stock o katatawanan ang mga kababaihan. Ano man yung estado o sektor na kanilang kinabibilangan. Okay, I agree, Miss Honey, because in our fight for gender equality, all of us are equal. There is no weaker or stronger sex. At kaming mga kalalakihan, kami dapat ang unang katuwang na mga kababaihan sa advokasiyang ito. Thank you so much, Sir George, for saying that. Napakasarap marinig ang mga katargangyan mula sa mga kalalakihan. And I'm sure, ang ating mga solo parents ay nais din talaga na marinig mula sa ating mga ka-TNK na all out ang support natin para sa kanila. Kaya naman, Sir George, may kinalaman sa pinag-uusapan natin kanina pa ang ating hashtag Say sa TNK question for this week. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Nais namin malaman mula sa inyo, ano-anong programa o pulisiya ang dapat isabatas o ipatupad ng ating pamahalaan upang lubos na mapangalagaan ang kapakanan at matugunan ang mga pangangailangan ng mga solo parent. Comment na po kayo sa ating social media at PCWGovPH o mag-text sa 0917-845-4814 o ulitin ko po, 0917-845-4814. Babasahin natin ang say ng ating mga ka-TNK bago matapos ang ating programa. Makisali na nga po sa ating talakayan, mga ka-TNK, at para nga we can assure na ang mga solo parent natin can still have a YOLO kind of life, which means you only live once. May makakasama tayo na magbabahagi sa atin ng mga ginagawa ng ating gobyerno upang ma-empower ang ating mga solo parents. Pero Sir George, Yes. before tayo mag-proceed doon, lilinawin lang natin that by saying YOLO or you only live once doesn't necessarily mean na yung impulsiveness or romanticizing yung situation ng ating mga solo parents. It actually refers to the collective desire of the society and of course the government for our solo parents to live a full life despite the challenges and circumstances. At para nga po bigyang linaw yan, may makakasama tayo dito mismo sa ating studio. Matapos lang ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan. Ano ang malawakang digitalization na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Bakit ito mahalaga? Digitalization will support the government's data-driven and science-based planning and decision-making. It is the greatest, most powerful tool, not just to improve the ease of doing business, but also against many forms of graft and corruption. Ang Phase 4 Pilot 6 ay magpapatuloy sa mga lugar mula Central Visayas hanggang Bar. Hangad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lipunang moderno, malikhain at kaya makipagsabayan sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. At dahil sa digitalization, mas magiging transparent at customer-focused ang ating government services. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at progresibo.
Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DICT na pumangatlo ang Pilipinas sa internet connectivity sa Southeast Asia sa taong 2028. Sa kasalukuyan, mayroong 13,462 free Wi-Fi sites sa 1,401 na syudad at bayan sa buong Pilipinas, kabilang ang 3,040 geographically isolated and disadvantaged areas. We are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 11 months after his administration bilang kalihim at may mga instructions siyang binigay sa akin at ito ang pinaka-importanting gawin, ma-implementa yung Universal Healthcare Law or UHC, yung kalusugan ng lahat ng Pilipino. So naisip namin ang very important dito yung unang pagpatingin sa doktor or primary care. So very important na magawa natin ito para lahat ng Pilipino pag pumunta sila sa health facility, lalong-lalo na yung primary care, yung unang paggamutan ay may doktor, may gamit, may laboratorio, at may access. So, yan, dan tayo tumutok at tinawag naming Department of Health Modernization for Health Equity. Yung lahat, mahirap ka man o mayaman, pwede kang pumunta sa pasilidad ng pamahalaan na hindi ka tatanggihan at mabibigyan ka ng sapat na lunas para sa iyong nararamdaman. Hindi pagpapaganda lamang, kundi kapakinabangan ng ating mga kababayan ang ginagawang rehabilitasyon ng Ilog Pasig. Kaya mayroong mga commercial spaces, mga modernong amenities. Ang Pasig Bigyang Buhay Muli project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tatapusin ito sa loob ng 3 taon. Ito po ay para sa susunod na mga henerasyon na harinawa ang proyektong ating maiiwan ay ehemplo ng ating sundan. Bagong buhay para sa Pasig River, bagong mukha ng pag-asa at pagunlad para sa bagong Pilipinas. Hindi lamang bahay kundi 1.7 milyong hanap buhay ang nililikha taon-taon ng 4PH o Pambansang Pabahay Pilipino Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bawat isang bahay na maibibigay ng programa, 80 industriya ang matutulungan. Sila ang mga naghahanap buhay at mga trabahador sa sektor ng konstruksyon hanggang sa mga supplier. At dahil nangunguna ang Pilipinas sa world risk gaya ng mga bagyo at lindol, hindi tinitipid. Imbes mas pinatatatag ang mga proyektong bahay. With a focused heart and the active collaboration of government, the private sector, and the people themselves, I'm confident that we will provide decent, affordable, and sustainable housing for our countrymen in the coming years. Sa bagong Pilipinas, ang bawat pabahay para sa Pilipino ay tahanan ng pag-asa, tahanan ng kinabukasan. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong ng madakalagan. Kayo po ay nakatutok pa rin sa ating programang Tinig ng Kababaihan at kasama na po natin ngayong hapon dito live sa ating studio ang Project Development Officer 3, Solo Parents Focal Person at isang Registered Social Worker mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, si Mr. Marco Angelo Pascua. Magandang hapon, Sir Marco. Magandang hapon, Sir George, Miss Annie. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig, the TNK po, ang mga nanonood at nakikinig po sa ating lahat. Yan, welcome po sa Tinig ng Kababaihan. Okay, unang question ka agad. Anong tawag po namin, Sir Marco? No? Okay, yes, Sir Marco. Ayon sa Magna Carta of Women, ang mga solo parent ay kabilang sa marginalized sectors. Pero bago natin pag-usapan po ang kalagayan nila, klaruhin po muna natin, sino-sino po ba ang tinatawag na solo parent? Kung titingnan po natin yung legal na batayan ng ating definition ng ating mga solo parents, meron po tayong RA 11861 o yung tinatawag po natin na Expanded Solo Parents Welfare Act na ito po yung nag-amenda dun sa ating original na Solo Parent Welfare Act which is the RA 8972. So nakasaad din po ito sa ating Magna Carta of Women or yung ating RA
9710 na sinasabi po na ang ating mga solo parent ay yung mga kabilang po sa marginalized sector natin or mga grupo. So sa simpleng definition po, ang mga solo parent natin ay yung mga rehistradong individual na may responsable nagpapalaki ng kanilang mga anak. So may sole parenting po sa kanilang mga anak or mga anak na kasama po. So mag-isa sila nagpapalaki ng po, kanilang sila mga anak. Okay. nagpapalaki sa kanilang mga anak. And sa definition po ng ating Expanded Solo Parent Welfare Act, meron po itong mga categories. Okay. Kung sino-sino po yung ating mga solo parents. So kasama po dito sa ating mga solo parents yung magulang ng isang magulang na pwedeng nagbubuntis or nanganak due to rape or yung ating mga victim survivors ng rape, yung mga magulang na naiwan mag-isa pag-aalaga ng kanilang mga anak dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa, kasama rin po yan. Yung mga naiwan nag-aalaga sa kanilang mga anak dahil ang kanilang asawa ay nakulong na hindi po bababa ng 3 buwan. So yung mga na-detain po dyan. And then kasama rin din po sa ating mga solo parents, yung may mga asawa na merong mental or physical incapacity. So, ibig sabihin po, yung kanilang mga asawa ay hindi na nila masyadong na may incapacity po sila sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Yung mga mentally challenged or physically challenged. challenged. So, kakailangan din natin syempre ng mga medical certification sa ating mga licensed doctors. And meron din po tayong mga solo parents, syempre yung mga hindi po kasal, na mas minatili nila na palakihin mag-isa yung kanilang mga anak or anak. Yun po. And meron din po tayong mga solo parent categories, kasama rin din po dito yung naghiwalay na whether legal separation or annulment. Annulment, kasama rin po yan, Sir George, na yun po, minanatili nila na sila na yung magpalaki or nasa kanila yung custody ng kanilang mga anak. Oo, kasi wala pang divorce sa Pilipinas. Yes, So, po, legal separation po, o annulment legal muna. separation and annulment. And sa Expanded Solo Parent Welfare Act, kasama rin po pala dito yung ating 4th degree. Ibig sabihin mga kamag-anak po natin na naiwan ng mga bata. So pwede po dito kasama yung kapatid natin, yung mga tito or tita ng mga bata, lolo or lola, and hanggang dun po sa mga pinsan natin. So as long as meron po silang legal guardianship ng mga bata. Dapat magkaroon ng legal guardianship. Yes po, opo. Hindi automatic. Hindi po automatic. So ina-apply din naman po itong legal guardianship ng mga bata natin sa korte. Kasi di ba yung iba ang nagpapalaki na yung mga tito-tita. Mga lola at saka lola. Yes, Oo, po. kadalasan Nangyayari po talaga din. siya. Tapos sila rin yung nagsusustento na. As in parang anak na nila yung bata. Yes, ma'am. So, Opo. Meron din po pala tayo na isa rin sa category natin na dagdag sa ating Expanded Solo Parent Welfare Act is yung mga asawa ng OFW na naiwan dito sa atin na kabilang po sa mga low or semi-skilled workers sa ibang bansa. Pero kailangan po is hindi bababa ng 12 months or 1 taon na nasa ibang bansa na po Ang sila. kontrata o pagtatrabaho. Yes, po, Sir George. Okay. At saka hindi lahat pala ng OFW. Opo, Yung hindi naman mababa pala. lang yung sahod. Yes. Oo. So ano yung range pa lang sahod para ma-qualify na low or semi-skilled ang OFW? Nakabase na po yan dun sa ating mga Sa dollar agency. regulations ba, mga po, agency? kung paano natin Oo. sila makakategorize as low or semi-skilled Ayun. worker. Okay. So ang dami palang misahan na categories. Oo nga. Sir Marco, dito po sa Pilipinas, ano po ba yung mga challenges na kinakaharap ng ating mga solo parents? Particularly na po yung mga solo mothers, no? Kaya itinuring po sila na marginalized. Tas kasunod din po nun, mayroon pa rin po bang mga stereotypes na tinatawag natin, gender stereotypes, sa mga kababaihan na kabilang sa solo parents dito sa Pilipinas? Ayan po. So kung makikita natin yung matituring natin ng mga marginalized na mga solo parent or kanilang mga challenges na kinaharap po, no. So unang-una syempre yung financial po na challenges nila, given na sila po yung nagtataguyod ng kanilang mga anak when it comes to healthcare, education, even yung kung nagrerenta sila ng bahay and pang araw-araw. So, nandyan din po yung kakulangan ng oras at yung kanilang pagod na rin, di ba? Both, they are working at the same time na tumatayo yung mga magulang or magulang ng kanilang mga anak. And then, meron din po yung kakulangan or limitadong suporta
given na sila po talaga nagpapalaki na pwedeng wala ring suporta sa mga kamag-anak or limited na support na nare-receive nila. Meron din pong like mental or emotional na pasanin, di ba po, na nakaka-experience sila na feeling nila sila na lang yung mag-isa, nagtataguyod ng kanilang mga anak. And then meron din tayong mga social stigma na na-experience ng ating mga solo parents na hanggang ngayon po meron pa rin yan, na merong mga judgment na na-experience po nila. Judgmental ang ibang mga tao. Pwede magchichismisan kasi. Oo, baka pinag-uusapan ng ibang mga marites, ikang nga. Lalo na yung mga sole parent na, syempre yung hiwalay sa asawa, syempre marami sa mga iniisip kung bakit naghiwalay, ano yung mga dahilan, di ba? So, dapat pa iiwasan po natin yung maging judgmental. Yes, George, so po. Okay, so Sir Marco, ano po ba itong Republic Act 11861 or the Expanded Solo Parents Welfare Act? Paano ito makakatulong sa ating solo parents na binanggit mo kanina lamang na hinaharap sa mga iba't ibang mga challenge, financial, social, emotional challenges, Sir Marco? Actually po itong ating Expanded Solo Parent Welfare Act, ito po yung nagpapalawak or nagdagdag ng mga benepisyo doon sa ating RA 8972. So dito po ay may mga additional na privileges and benefits para sa ating mga registered solo parents. Okay. So kasama rin din po dito yung pagpapalawak or pagpapakilala sa ating mga solo parent. And then mayroon din tayong mga additional solo parent leave. Ito po yung 7 days leave. So dagdag na 7 days leave sa mga government employee na solo parents. Yes, Sir George. And even sa private din. Yes po, included din po yung mga private na sector natin. Pero dapat po ang ating mga solo parent ay empleyado sa loob ng 6 na buwan. So at least 6 months. Yes po, yung kanilang pasok doon. Okay. And yun po. Meron din po tayong tinatawag na flexible working schedule na kung saan pwede silang mag-apply sa kanilang mga employer kung like yung mga work from home kung papayagan po sila at hindi naman ito makakaapekto sa productivity or operation po ng kanilang agency or company. Ayun. So, yun po. Okay. Sir George Yes. at mga ka-TNK, narinig po natin yung tinig ni Sir Marco ng DSWD at nalaman po natin mula sa kanya kung ano nga ba yung mga issues o challenges na kinakaharap ng mga solo parents, ano pa ba yung mga karapatan nila ayon dun sa yung recent na batas, yung Expanded Solo Parents Welfare Act. Maya-maya lamang po ay we will delve into the benefits and services. Mukhang ito yung inaabangan ng mga ka-TNK natin. Ayan, kasama na nga dyan sa mga nakikinig natin, si Greg Magbanwa mula sa Cagayan de Oro City at si Ma'am Emmy De Mayo na mukhang member to ng Federation of Solo Parents, Luz Vimin Inc. Ayan. So mamaya po yan sa pagbabalik po ng ating programa. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Metropolitan Authority ay nakatuon sa pagpapabuti ng bawat sektor ng Freeport Zone at kasama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay lalong maisa sa katuparan ang bawat tungkulin at hangarin ng sambayanan para sa pagkamit ng bagong Pilipinas. More than 580 million pesos in budget allocation for the SBMA, and we're thankful to the President. SBMA is an active member and a part of the President's initiative of the Luzon Economic Corridor Economic Development Program. The SBMA has allotted several areas for the development and expansion of port facilities which can accommodate different type of ships for break bulk and bulk cargo. Also in the pipeline is a cruise ship terminal which will contribute in the increase of tourists inside the Freeport Zone, which will contribute to the President's thrust to improve and increase the number of tourists for the country. Sa ilalim ng Administrasyong Ferdinand Marcos Jr. ay namibigang diin ang halaga ng ekonomiyang pangkaunlaran ng karagatan, isang saligan para sa isang mas masaganang Pilipinas. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa ngayon,
ay umabot na ng mahigit 2,000 medical students ang nakatanggap ng scholarship sa CHED. And I think 300 of them are graduating this year. So we have increased the number of scholars every year. And we increased the budget also. And we're happy that next year, the budget for our medical scholarship will now reach 1 billion pesos. Dumami rin ang public universities na nagdagdag ng kurso ng medisina. One major achievement under this administration is we increased the number of medical schools in public universities from 8 when the Dr. Parasabayan law was passed to now 24, including 14 under the Marcos administration. 14 new medical schools in public universities were opened. Pinakamalaki at pinakamahabang ugat ng transportasyon sa bansa ang Maharlika Highway. Mahalaga ito para sa mabilis sa daloy ng pag-unlad sa mga rehiyon. Kapag may kalamidad, mabilis ding na ipararating ang tulong. Kaya sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., higit doble pa ang ibinuhos na pondo para sa pagpapatibay nito. Note, we have provided a budget to upgrade 367 bridges and almost 1,600 kilometers of road along our country's longest thoroughfare, the Maharlika Highway from Luzon all the way to Mindanao. Sa bagong Pilipinas, mabilis ang aksyon para sa maayos na transportasyon. Ang Pilipinas ay sagana sa yamang tubig at sa ilalim ng lideratura ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ay lalong isusulong ang potensyal ng industriya ng ating karagatan. I believe that it is time for us to make the maritime industry once again a top priority. We were able to launch the vessel traffic management system. This is a technology wherein we can facilitate the efficient movement of ships in and out of the Subic Bay Freeport Zone. This is a 230 million port-related project. We are thankful to the national government for allowing us to utilize this budget to improve our vessel traffic management system. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Bakit nga ba mahalaga ang kalidad ng tubig sa isang tourist destination? Ang tubig ay kasing halaga rin ng pagkain. Kailangan natin tiyakin na may sapat at malinis na tubig para sa lahat at sa mga susunod na salinlahi. Bilang tugon sa Pangulo, katuwang ang DOT TIESA sa pagsulong ng sustainable tourism sa bansa sa pamamagitan ng wastewater facilities. Akala nila tubig lang yan, ganito, pero hindi po. Napakalaki kasing bagay doon sa isang tourist destination na maging malinis po, magkaroon ng potable water source. We're trying to replicate it to different tourist destination na magawa so that we can have a sustainable tourism and we can protect our environment moving forward. Isa si Julio Lopez, residente ng Sabang, sa direktang nakikinabang ngayon sa malinis na tubig sa isla. Kulang ang salita na maraming salamat po. Yung aming problema sa mga nagdaang panahon sa ngayon ay 101% natugunan. Kaya maginhawa na aming buhay at ang bawat isa ay nakikinabang. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan. Kayo po ay nakatutok pa rin sa ating programang Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin ngayong hapon, live po dito sa ating studio si Mr. Marco Angelo Pascua ng DSWD Program Management Bureau para po sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Ayan na nga, Sir Marco. Pag-usapan natin to, no? Kasi may marami tayong natatanggap na tanong actually tungkol dun sa process at ano raw yung requirement para sa pag-update ng Solo Parent ID. Ayan, ito. Para saan daw po ba yung Solo Parent ID? Ba't kailangan natin kumuha niyan? Kailangan po ba lahat mag-update ng ID? Tapos, may na-expire din po ba yun? Yung Solo Parent ID? Then, ano naman po yung mga requirements para makakuha nun? Tapos, standard daw po ba siya? Kahit saan mag-apply sa Pilipinas? And then, saan nga ba dapat mag-apply? Sa DSWD ba? O sa local government unit? Tapos, gaano katagal ba yan bago ma-release?
Then, pwede po ba online? Masyado mga teki ang ating mga ka-TNK. Oo nga, Pwede raw bang pwede na. online? Kapag wala po o kaya ay hindi updated ang solo parent ID, pwede pa rin bang mag-avail ng mga benefits? Mahaba-haba yun, Sir Marco. Ano? Malaman nakalisa naman yung mga, Lahat yan ay mga sagot ni usaping Sir ID. Marco. Oo nga. Ayan po, so maraming salamat po sa mga katanungan natin at para din po maklaro natin itong mga katanungan na to, nag-ready rin po ako syempre ng mga sagot para dito. Ayan. Para may checklist. Opo, ayan, dahil marami po sila. So para saan nga po ba yung mga solo parent ID natin? So ito pong solo parent ID, ito yung ating mga identification na nagpapakilala kung sino ba yung mga registered solo parents. So kasama rin po dito, ginagamit din po natin ating mga solo parent ID para ma-access natin yung mga privilege or ating mga benefits as a registered solo parents. So yun po yung pinakagamit ng ating solo parent ID. And ano po ba yung validity? So ang validity po ng ating solo parent ID ay 1 year lamang. So 1 year lang. Yes po. Dapat i-renew. Opo, kasi bakit po siya 1 year? Kasi after a year, hindi po tayo sure kung ano na po yung kanilang magiging category after a year. Kasi pwede naman din po mag-asawang muli or na hindi na sila makakabilang as solo parent. Solo parent. So yun po. So yearly po siya ina-assess or nire-renew yung ating solo parent ID. Ano yung mga discount? Ano? O kaya tumanda na yung anak. Oo nga, no, pag 6, tama, pag tumanda. Pag above 20, 21 and above, or 18. Speaking po sa edad ng ating mga ng mga anak ng mga solo parent. Ating mga solo parent, nakasaad po sa batas na ang beneficiaryo o yung ating mga dependent ng isang solo parent ay 22 years old and below. And below. Opo, yan po yung ating mga, kasama rin po dyan yung mga pinagbubuntis pa lang ng isang solo parent. Oo. So kasama po siya doon. Mga diskwento po, Sir Marco, yan. Ano ba yung mga discount? Nagbibigay ba ng discount para sa mga solo parent na may ID? Ayan. So, sa diskwento naman po, sinasabi po ng batas na meron tayong 10% discount sa mga iilang bilihin at meron din po tayong VAT exemption. Pero ito po ay kabilang sa mga solo parent na may income po na 250,000 below annually. Annually po yan. At meron pong anak na 6 years old and below. Ayun, hindi lahat. Hindi po lahat. Doon po sila nakategorize. Oo, so kung yung mga anak ay above 6 years old na, hindi na applicable yung mga diskwento na ino-offer sa mga solo parents. Tama po, sir. Kapag malaki yung sahod. Pag malaki, pag above 250,000 pesos Yes, per year, Per ano? year. So, bali bumabagsak na almost 21,000 per month. Yes po. Yung sweldo para maka-avail po kaya na po yung mga ating mga minimum discount. wage earner or below minimum wage. So sila po yung mga kabilang dito sa mga diskwento na ito. So ibig sabihin, malamang kasama sa requirement yun. Tama ba, Sir Marco? Tama Dapat po, may patunay. Galing sa BIR, ano Opo, ba dyan yan? po papasok yung mga supporting documents natin like ITR, yung mga certificate of employment na ganito po yung ating kinikita. So yan po yung mga, or pwede rin po sa barangay yung ating mga certificate of indigency. Wala tayong pinagkakakitaan. Wala talagang trabaho. Malaki. Pero Sir Marco, yung patunay na single na solo parent ka, ano yung certificate o dokumento na dapat i-present mo sa LGU? Sa LGU, yun po. So yung pag-apply natin sa ating pong mga local government units, either sa city or Municipal Social Welfare and Development Office. Meron po tayong solo parent office or division. So yung mga requirements po, magbabari po yan sa ating categories kung saan solo parent tayo. So kung tayo po ay widow, so yung death certificate, yung mga birth certificate ng bata. Kung tayo po ay annulled, syempre yung annulment ng certificate natin or yung mga court orders or supporting documents din po. And kung tayo naman po ay legal guardian, kagaya po na nabanggit natin kanina, na pasok po dito yung civil sa up to the 4th degree na mga kamag-anak natin. So kailangan po ng legal guardianship. So yun po yung mga additional documents. Depende po sa category natin. Opo. Gaano katagal daw, Ms. Honey at saka Sir Marco? Pag nag-apply ka na ngayong hapon, pwede makuha, mahintay ba yung solo parent ID? Sinasabi po sa ating batas na at least 7 days po 7 upon days. submission ng May kompleto. processing. Isang linggo. Anong calendar days ba yan o working days? Working days po. Working days. Yes po. Basta kompleto yung requirement. Basta kompleto naman po. ang Nagtatagal lang po yan requirements. pagka may mga compliance tayo ng mga requirements, may mga kailangan pang isumite, yun po yung medyo nagkakaroon ng delay sa ating mga or Municipal Social Welfare and Development Office.
offices. Kasi mahalaga pala na tama yung category. Kasi doon magdedepende ano yung benefits na pwedeng ma-avail. Tsaka ano yung requirements na dapat isubmit. Yes, Sir Oo. George. Yung online application, pwede po ba yan, Sir Possible ba? Marco? Sa ngayon po, majority po ng ating mga local government units is face-to-face or personal application pa rin po ngayon. Pero meron na rin pong mga LGUs ata na unti-unti na ina-adapt na rin yung online Depende kasi application. sa kapasidad ng local government. Yes, Oo, po. tama. Ano. Pag sang-ayon po sa ARTA, di ba, yung mga ease of doing business, ease of doing services para sa ating mga kababayan. Okay. Kung wala ka pang ID, na solo parent ID, hindi pa po pwede mag-avail ng mga benefits. Hindi pa pwede, Sir Hindi pa George. pwede. Kailangan talaga tayo ay isang registered solo parents. Kaya din po talaga na iniengganyo natin yung mga solo parents natin na magpa-rehistro or mag-avail ng mga solo parent ID sa ating mga local government units. Yung nabanggit mo kanina na may leave na 7 days pag solo parent. So ito, kahit na wala nang restriction. Yung 7 days solo parent leave po natin ay para po sa mga private or mga public government employees natin. Yes. So hindi po pwede mag-avail syempre yung mga self-employed, di ba? Yung mga Kanino siya entrepreneur. magpapaalam? Oo, yung mga entrepreneur, di ba? Kasi self-employed, wala silang employer, di And ba? at the same time po, kailangan 6 months na dire-diretso Yan, yung kanyang diretso yung, trabaho. 6 months At na least siya 6 dun months. sa company or dun sa agency. Yes, ma'am. Bago siya maka-avail. Okay. Pero yun, kasi kanina yung discount dapat 6 years old below eh. Pero ito kahit anong edad na. Yung yung sa solo leave. parent leave. Dapat po meron pa rin siyang meron pa rin siyang dependent or anak din siya na 20 years old and below. 20 years So old pwede and po niyang below. gamitin yan, halimbawa mga school related, mga activities. PTA meeting. Yes po. Recognition. Okay. Malaking bagay po yun sa ating mga solo parents. Okay. Sir Marco, sakaling may ID ka na pero gusto mo at saka mag-avail ka ng mga benefit na ino-offer para sa mga solo parent at saka medyo nagkaroon ng issue o may mga pwede po pang tawagan o hotline number o opisina na pwedeng tawagan pa ang mga solo parent natin para isang guni po humingi ng assistance sakaling magkaroon po ng issue yung pag-avail nila ng mga benepisyo o pribilehiyo. Ayan, magandang tanong, Sir George. So kung sakaling may mga concerns, may mga issues pagdating sa mga privilege or mga benefits natin, halimbawa merong isang tawag ito na ayaw magbigay ng discount, di ba? Pinakauna nating gawin is kausapin po muna. Baka meron po silang manager naman na pwedeng ipaliwanag sa atin ng ipatawag ang manager. Sino yung manager dito? Ipatawag natin. Kausapin po muna natin ng maayos. Diba? Kung sakali po naman na hindi natin maayos at their level, pwede po tayong sumangguni sa ating mga local government units. Sa LGU. Po, sa ating mga CMSWDO. Andiyan po yung ating mga solo parent office or division. Or pwede rin po sa mangguni sa pinakamalapit na DSWD field offices po natin. Sa ating mga regions or sa ating DSWD central office. Ayun. So pagka merong kaya yung empleyado na ayaw payagan mag-leave. Leave, ng 7 days leave, Ayan, pwede rin So, po pwedeng natin ilapit ang ating mga concerns. DSWD. O doon sa mga local social Sa LGU, welfare yes. development offices natin. So, ayun pala yun, no? So, Sir Marco, di ba, ito, nabanggit natin kanina yung 3rd week nga nung April, tinagurian na Solo Parents Week. Tapos yung 3rd Saturday naman, Solo Parents Day. Kumusta po yung paghahanda natin? Kasi mukhang tinamaan ng Holy Week eh. Tama. Sumabay eh. So, Ayan, ano po bang speaking po update sa natin? Update po natin dito. So, nakalagay nga po dyan ang ating celebrations is on the 3rd week of April and on the 3rd Saturday para naman sa ating Solo Parent Day. So, dahil tinamaan po siya ng Holy Week, so medyo minove po natin siya. A week after Holy Week. A week after Holy Week po. So, magiging April 21 to 26 na po ang ating celebration ng Solo Parent Week. And on the April 26 naman po ang ating celebration ng National Celebration of Solo Parent Day. Okay. So ano po yung mga major activity po para sa nagagawin po sa Solo Parents Week po or sa day yung sa April 26, Sir Marco? So yan, so meron po tayong mga information campaigns, meron din po tayong mga forums or talakayan kagaya po ng mga ginagawa natin dito or yung mga services natin like mga caravan sa mga DSWD field offices sa ating mga local government units in celebration po dito sa ating Solo Parents Week and Day. E meron din po tayong mga advocacy activities
in regards dito sa ating celebration. Okay. So abangan po natin yung mga activity at saka mga service na available po sa pagdiriwang ng Solo Parents Week at Solo Parents Day sa April 26. Ayan. Sir Marco, kanina tinanong natin yung mga ka-TNK natin kung ano pa ba sa tingin nila yung mga improvements na pwede nating i-introduce, no, para mapagtuunan ng pansin o ma-address yung mga concerns ng mga solo parents. Pero bago natin basahin yung insights, bibitinin ka muna natin. Magpapaalala lamang po ang ating himpilan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalagan niya. If food happens to be the concern, then Clark is in the heartland of an agricultural powerhouse. Ang Clark National Food Hub ay naglalayong gawing abot kamay at dekalidad ng pagkain para sa bawat Pilipino. Nagbubukas din ito ng maraming oportunidad para sa agrikultura, negosyo at trabaho. Hatid ng Administrasyong Marcos Jr. ang bagong Pilipinas kung saan abot kaya ang kalidad ng pagkain. Clark National Food Hub, sentro ng progreso. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa pangunguna ng Department of Health sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, inilunsad ang Purok Kalusugan, isang makabagong programa na naglalayong pabilisin ang universal healthcare para sa bawat Pilipino. Sa Purok Kalusugan, ang serbisyong medikal ay inilalapit sa bawat purok. Ang mga lider ng komunidad ay katuwang ng DOH sa paghahanap ng mga nangangailangan ng serbisyong medikal. Magtatayo tayo ng dagdag na mga health center at ospital. We are creating new opportunities for the poor. Yan ho ang gusto talaga ni Pangulong Marcos, kung paano talaga makakatulong ang reclamation sa higit na nakakarami. Yan po, makikinabang po ang Republika ng Pilipinas. Layunin ng Philippine Reclamation Authority ang sabay-sabay na pag-unlad sa ating bayan. Kaya sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Pasay sa taong 2026, uumpisahan na ang mas pinagandang Waterfront Project City sa pamamagitan ng 265-hectare Pasay Harbor City Reclamation. Tatawagin nila itong the Manhattan of Manila Bay. The underlying logic to our infrastructure development is economic efficiency. We are opening up all gateways to mobilize goods and services at less cost and in less time, and ultimately to drive the economy forward. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa kanyang SONA noong 2023, iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbaba ng presyo ng mga gamot. Ang presyo ng mga mahalaga at pangunahing gamot ay bumaba ng humigit kumulang ng 40%. Mayroon ding iba na bumaba na hanggang 70%. Nais ng Pangulo na magpatuloy ito, kaya't sa kanyang direktiba inilunsad ang Pharma Zones sa pangangasiwa ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Paliwanag ni PEZA Director General Tereso Panga. Meron na tayong pinakaunang pharma park sa Tarlac. Ang akala kasi ng iba, we're just into medical devices. Pero actually, we're already into drug manufacturing. Sa Pharma Zones, mapapabilis ang proseso ng drug manufacturing. Magiging mas mura at accessible ang mga gamot. Ito ang hangad ng Pangulo para sa mamamayang Pilipino. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Malaki ang naitutulong ng foreign visits ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makaakit pang lalo ng mas maraming foreign investors sa bansa. Sa pamamagitan ng kanyang mga official visits, napapalawak ng Pangulo ang ugnayan ng bansa sa mga potential investors at napapalakas pang lalo ang imahe ng Pilipinas bilang isang investment hub. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga. Sa PEZA, we cannot do this alone. So obviously, we need to do a lot of
networking. We work closely with the foreign embassies abroad, lalong-lalo na yung mga PTICs natin, yung mga foreign service trade. So halos lahat ng biyahe namin sa ibang bansa, nakikipagtulungan kami sa mga government offices abroad. But more than that, we also collaborate with the international institutions. Sa pamamagitan po nito, nakaka-attract po tayo ng mga more investors na probably yung iba, they're not aware of the strategic importance of the Philippines, but marami yung tayo nakukuha. They will make the Philippines as their hub and gateway to the Asia-Pacific region. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na Yan, nagbabalik po ang ating programang Tinig ng Kababaihan. Sir Marco, ito na yung nabitin natin na tanong. Kanina nga po, tinanong natin ang ating mga ka-TNK kung ano-ano po bang programa o polisiya ang dapat na isabatas o ipatupad ng pamahalaan para nga lubos na mapangalagaan ang kapakanan at mga pangangailangan ng mga solo parents. So, ayan na. Anong say ng ating mga ka-TNK? Unang-una, sabi po ni Amber Luminario. Daming sinabi ni Amber. Number 1, education. Yan, scholarship daw sana sa solo parents, be it in college, master's or PhD. Tapos number 2, work environment. Sana raw po may flexible work schedule. And number 3, well-being. Access daw sa mga counseling and other psychosocial programs where solo parents can process trauma from abuse or grief. Okay. Galing naman kay LV, pakinggan dapat natin to si Miss LV. As solo parent, siguro po yung once in a while, especially kapag may need ang mga anak, as long as may valid proof na may ganong activity talaga para sa anak namin, ay magkaroon ng flexible setup like work from home, as long as may ipapasang output pero counted pa rin as present, basta may limit lang po, kunwari once or twice a month lang. Ayan. Sabi naman po ni Marge Lucas, ang dami rin sinabi ni Marge. Number 1, strengthen daw yung implementation ng Expanded Solo Parents Welfare Act. Number 2, magkaroon daw, establish local monitoring bodies to ensure compliance from LGUs and the private sector. Number 3, provide livelihood and skills training program. Number 4, offer mental health support and counseling services. And lastly, number 5, promote inclusive workplace policies. Okay. Ang sabi naman, Sir Marco Misani, ni Eugene Regalia Puente, hindi kailangan ang batas. Marami na tayong batas. Maayos na implementation lang at dapat social inclusive approach. Bigyan ng training, capital kung magtatayo ng negosyo at linkage sa market. Ayan. Sabi naman po ni Oya Badige, ayan, maisakatuparan na po yung mga benefits na need naming mga solo parents. Okay. At lastly po, ang sabi ni Lenny Castañeda, as a widow, may I respectfully request that the same benefits of other vulnerable sectors be accorded to solo parents, such as discounts for medicines, vitamins, groceries, and food, especially for our children. Malaking tulong po sa amin dahil breadwinner kami ng pamilya. Thank you very much. O may pa-thank you very much po si Ma'am Lenny. Siyempre, maraming salamat din po sa ating mga ka-TNK na nagbahagi ng kanilang insight sa ating hashtag #SaySaTNK question for this week. Okay. So yan po ang insights ng ating mga ka-TNK, Sir Marco. So ano po yung inyong masasabi? At yun nga, yung maliban sa mga diskwento, may benefit pala, Sir Marco. Mukhang pagiging hindi solo pa alam parent. ng iba nating ka-TNK. Yes, Sir George. Miss Honey, no? So isa sa mga benefits ng ating mga registered solo parents is yung 1,000 subsidy nila a month. Pero ang kabilang po dito is yung mga solo parent natin na earning ng minimum wage or below. So sila po yung pasok dito sa benefits na to na monthly. Oo. So parang katulad din sa mga senior citizen po natin na may 1,000 pesos per month na allowance. Okay. So Sir Marco, medyo kinakapos na po tayo ng oras. So ano po yung huling mensahe po niyo sa ating mga tagapakinig, lalo na yung ating mga solo parent para at saka panghikayat po sa kanila na magpa-register? Sige po. So sa ating mga solo parents, sa ating mga tagapakinig ng ating mga sa TNK, so nag-ready po ako ng aking message. Okay. Po? So sa lahat po ng ating mga solo parent at nakikinig at nanonood, saludo kami sa inyong katatagan, sakripisyo at walang kapantay na pagmamahal sa inyong mga anak. Alam naming hindi madali ang inyong pinagdaraanan, ang inyong pagiging ina at ama. Nang sabay, hindi po madali. Ang pagtataguyod sa pamilya ng mag-isa,
ay talaga pong kahanga-hanga. So, saludo po kami sa inyong mga katatagan at sa inyong mga solo parent. So, meron po tayong mga batas, may mga programa ang gobyerno na naglalayong suportahan po ang ating mga solo parents. So, mangyari lamang po na kayo ay magparehistro at sa inyong pagiging solo parent. Huwag kayong mahiyang alamin ang inyong mga karapatan at i-avail ang inyong mga benefits na nararapat po para sa inyo. Patuloy kayong maging inspirasyon sa inyong mga anak at sa inyong komunidad. Ang inyong lakas ay kahanga-hanga po. So, inaanyahan po namin ang lahat ng ating mga ka-TNK, lalo na ating mga solo parent na makiisa sa pagdiriwang ng ating Solo Parent Week and Solo Parent Day sa darating po na April 21 to 26. So, abangan po natin ng mga activities na inihanda ng DSWD, ng ating mga DSWD field offices, local government unit, na ito ay pagkakataon upang tayo ay magsama-sama, magpalakasan ng loob at ipagdiwang inyong mahalagang papel sa ating lipunan. Suportahan po natin ang ating mga solo parents. Okay, mabuhay po ang mga solo parent. Ayan. And mabuhay din po kayo, Sir Marco, at ang DSWD. At syempre, yung mga counterparts din sa, sa local government, ang ating mga social workers sa local governments. Muli po nais nating pasalamatan ng ating naging panauhin sa episode na ito, ang Project Development Officer 3 ng Solo Parents at Solo Parents Focal Person, at isa po siyang registered social worker mula sa Program Management Bureau ng DSWD, si Sir Marco Angelo E. Pascua. Thank you po for visiting us dito sa ating studio, no? At sa mga taga DSWD na nakatutok po sa ating programa, hello po and thank you po sa inyo. Okay. Maraming salamat po muli, Sir Marco, at mabuhay po kayo. Pasalamatan din po natin ang ating mga nakatuwang sa Radyo Pilipinas, Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po ni Director General Dindo Amparo Sanga at mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw. Siyempre, salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women, sa amin pong Management Committee, and sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division. Nakasama natin na dito sa studio and nakamonitor din po sa atin, no, online at on air. Okay. At sa muli, maraming salamat, Miss Honey. Tandaan po natin, solo is the new YOLO because the Philippine government and all its people champion the empowerment of our solo parents. And ultimately, the goal of the government is to leave no one behind, ensuring that every voice is heard, every right is upheld, and every life is protected. Paalam na po muna, mga ka-TNK. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na episode ng Tinig ng Kababaihan.